Gaano nga ba naglalaro ang tadhana sa buhay ng isang tao? There's a strong separation na nakukuha ko in this reading for you guys. You could be single right at this very moment, or someone here is single. The person that you're dealing with could be single, or feeling like this person here is deserve niyang maging single, or sa energy niya, gusto niya maging single. So, we're gonna find out why. You could be meeting this person here in a very unexpected way. Like, pwedeng random lang din ito na magmukha sa kanya. Let's see. Thank you, angels and spirit guides, Archangel Michael. Maraming salamat for being present here in this reading. Can you please show me more messages related to this reading? Can you please show me? Something ay pwedeng ma-reveal dito sa inyo. Okay, let's see. Okay. Kung single ito ngayon, mas lalong iniisip ka niya. Ngayon, kung may kakonek siya ritong iba, no, iniisip ka niya. Okay? May kakonek man siya ngayon o wala, iniisip ka niya. At kung single siya ngayon at alam mong single siya ngayon, mas iniisip ka niya. Yan. Uy. Okay. Okay. So, hey there mga may loves collective, no? Yan, bago tayo mag-start, let me just greet everybody. Hi and hello there everyone. I really do appreciate you guys. Hi new subscribers, ako po si Yan, welcome. Yan, thank you po sa inyong walang sawang pagsuporta sa akin dito. At sa mga tao rito na sumusuporta sa akin since day one. Thank you so much dahil sobrang sinasamahan niyo sa aking journey, no? So, thank you po sa inyong lahat. So, yun nga, no, kung hindi niyo pa knows, meron po tayong other channels. Ang mga links nito ay mga nasa description box. So, yun nga mga babes, no, timeless ito. Pwedeng nangyari na sa iba, nangyayari sa kasalukuyan, or isang prediction sa isang hinaharap or future. Pero here, I think this is happening right now, right at this very moment. Nasisense ko or nabavibe ko na ito ay nangyayari mas lalong ngayon, sa oras na ito, or nangyayari sa kasalukuyan, no? And I do pick up that this is not your energy. This is the energy here of someone with the death energy, and there's this Three of Wands energy. Right at the top energy is the Two of Coins, Seven of Wands, Five of Swords. What does that mean, Miss Yan? So, nakita ko rito na kung sino man tong energy na to. No? Ito lang masabi ko rito. Kung masaya ka ngayon, bakit kailangan ikumpara ito? Bakit kailangan may pagkumparahin na sitwasyon, 'di ba? So, ito yung ginagawa ng person na to ngayon. Kung masaya siya ngayon, bakit niya kailangang i-compare pa kung ano ba yung mas masaya? Mas masaya ba yung noon o mas masaya yung ngayon? Kasi right away, kaya mo agad sabihin, 'di ba? In a blink of an eye or in a snap of a finger, kung
ano talaga yung mas masaya na sitwasyon para sa'yo. Pero siya mukhang hindi niya ata alam kung ano ba yung masaya na sitwasyon sa kanya. Mas masaya ba siya doon nung kapiling ka pa niya or ka in relationship ka niya? O mas masaya ba siya sa buhay niya ngayon? Bakit mo kailangang magtanong at mag-isip, magkumpara kung kaya mo naman itong sagutin agad-agad? Isa lamang ang ibig sabihin niyan, ang taong ito ay hindi siya satisfied, hindi siya kontento sa kasiyahan na nararamdaman niya ngayon, 'di ba? Ikaw kaya mo agad sabihin lalo na kung alam mong sigurado ka na, "Ay mas masaya ako ngayon. Mas masaya ako noon." 'Di ba? Yung may gano'n ka na agad, eh, alam mo na agad kung kailan ka mas masaya, eh, 'no? Pero dito bakit kailangan mo pa magduda, 'di ba? Gano'n yung nangyayari sa kanya rito, bakit siya ganyan? Bakit minsan siya naguguluhan? Bakit siya nagkukumpara ngayon? Sabi ko nga sa inyo, iniisip niya kayo. At kung single siya, mas lalong iniisip niya kayo ngayon. At kung may kakonek man siya rito, iniisip niya pa rin kayo. So, alin man doon, okay, iniisip niya kayo. Ang taong ito, with the Seven of Wands energy and Five of Swords, no, hinahanap niya rito yung parte na parang gusto niyang makita na nanalo siya. Gusto niya rito na parang maramdaman na tama yung pinili kong desisyon. Na iniba ko rito yung takbo ng buhay ko nung binitiwan ka niya. So, hinahanap niya rito yung pagkapanalo sa sitwasyon na to. Sabi ko nga sa inyo, ba't mo kailangan hanapin yung pagkapanalo kung una pa lang kitang-kita mo na ito? Tama, 'di ba? Kung ganito lang yun eh, no, kunwari may dalawang pagpipilian, ice cream, coffee. Eh, sobrang gustong-gusto mo yung coffee, mahal na mahal mo yung coffee at hindi mo na magpapalit sa lahat. So, kahit wala pang 2 seconds, masasagot mo na agad, coffee, coffee yung gusto ko. Yan, 'di ba? So, ito, alam mo yung, alam mo naman sa sarili mo eh, no, kung kailan ka talaga masaya, kailan mas maayos yung buhay mo, noon o ngayon. And this person here tends to compare his or her life noon o ngayon. At ang tanong na gusto gumugulo or gusto niya ritong sagutin ay kailan ba siya talaga mas masaya? Noon sa feeling mo o ngayon na wala ka sa buhay niya? Ayan. Kasi I'm seeing someone here no, na parang naglalakad siya or siya to na after work or sa school bago pumasok or pag-uwi, no, naglalakad siya no para mag-isip. Kasi ito yung klase ng taong in denial eh. Parang meron siya ritong hinahanap na para mapaniwala niya yung sarili niyang nanalo siya, sinusubukan niya ritong timbangin yung mga bagay-bagay at ikumpara ang buhay niya noon sa buhay niya ngayon. Uulitin ko bakit niya kailangan ikumpara. Kung alam mo naman dapat sa umpisa pa lang or una pa lang na tama yung desisyong ginawa mo. So, tama ka. Iniisip niya na posibleng mali ang desisyong ginawa niya. Pero dahil itong tao na to no, ay posibleng ma-pride, itong tao na to ay hinahanap niya no, yung parte na nagwagi siya dito sa sitwasyon na ito. This person here with the full card energy right at the center or heart of this reading, and there's the seven of coins, I mean seven of swords energy, but I mentioned seven of coins, no? Seven of coins energy is the energy of someone here waiting. Iniiwasan ka niya, but at the same time, hinihintay ka rin niya na sana makita ka niya somewhere. Ganyan nakikita ko rito. Okay? So, sinusubukan niya dito magsimula ng bagong buhay, no? With this Eight of Cups in reverse, no? This is someone here na nagsisimula ng bagong buhay, pero ang daming bit-bit na mga bagahe. Hindi yung bagahe ng mga damit or kung ano man, no? Ito yung klase ng mga bagahe ng mga nakaraan. Hindi ka makakapagsimula kung lahat yan bibit-bitin mo. Ganun yung ginagawa niya rito. So, iniiwasan ka man niya rito, iniiwasan niya man rito na hindi ka makita pero may parte sa puso niya na sana makita ka niya somewhere. At hindi ka talaga pwede magsimula ng bagong buhay at yun nga yung nangyayari sa kanya rito, nagsisimula siya ng bagong buhay pero bit niya pa rin na ng kumpleto ang mga bagahe ng nakaraan. So, paano siya dito makakapagsimula? 'Di ba?
So, iniisip ka niya ngayon pero at the same time hindi siya rito, yung energy na nagche-chase ng personal or sa 3D, itong reality 'no, itong mundo natin ngayon kung saan naririnig ninyo ako. Hindi siya rito nagche-chase, pero nakakita ako rito ng isang person na takbo ng takbo, hingal na hingal 'no. In the 5D world or in the spiritual world, this person tends to run, okey? Hinahabol ka niya rito 'no, chasing you, tumatakbo siya rito, umiikot sa walang hanggan na road. Tumatakbo sa madilim na daanan 'no, and I think yung pagtakbo na yun 'no is, alam mo yun, gustong-gusto niya rito na parang tumakbo, pabalik sa'yo, hanapin yung sagot 'no, ano nga ba talaga yung mas masaya at mas okey na buhay para sa'kin? Buhay na kasama kita noon o buhay na wala ka ngayon? Alam mo, nakikita ko rito 'no, na una sa lahat, kapagka gusto mo magsimula ng panibagong buhay dapat handa ka ng iwanan lahat ng mga kung ano man yung mga parte ng iyong nakaraan 'no. Putol kung putol talaga. Kung kinakailangan na putulin mo rin yung connection mo sa mga tao na nakakonekta sa kanya rito dahil gusto mo ng new beginning, yes, cut them off. But here, hindi niya kayo sa memories niya, nandun pa din kayo. Malinaw pa rin 'no, ang inyong face, naka-registered pa rin dun 'no. So sabi ko nga sa inyo, ang ating mga brain ay parang isang, hardware 'no, kung saan nakaimpok diyan lahat ng mga memories 'no. Yan ay limitless, okey? Hindi lang yan 1 terabyte, hindi lang yan 2 terabytes 'no, yan ay unlimited kahit ilang memories ang ilagay mo diyan 'no. At ang memories mo pinakamadami diyaan 'no, whether kumunik man siya dito sa ibang tao or whatever 'no, yung mga memories ninyo ay madami. Siguro long term din kayo nitong person na 'to 'no, tapos nag-end up na naghiwalay kayo. Kung sino man 'tong tao na 'to, nakikita ka niya rito as somewhat here na very attractive na ngayon. Kaya mo na ring dalhin yung sarili mo at mamuhay ng mag-isa. Baka nga lumalabas na posibleng iniisip rin nito na baka may mga manliligaw ka na ngayon or baka may boyfriend, girlfriend ka na ngayon o baka may asawa ka na ngayon. Sino ba naman siya para bumalik at manggulo? Alam niyo yun, 'no? So, kung sino man 'tong energy na 'to 'no, regardless kung meron man siyang kasama ngayon o wala, lalo na kung single siya ngayon, iniisip niya kayo rito 'no, at eto na nga yung hinihintay niya rito na pagkakataon, ang muli ka niyang makita. Nakikita ko rito that in the near future, meron ditong event or gathering or okasyon or birthday yan 'no, kung saan mako-corner po siya with this Eight of Swords energy, Four of Wands, and there's this Page of Cups. Mako-corner siya rito ng posibleng common friends ninyo or ng mga tao rito nakapaligid sa inyo 'no. Dito hindi siya makakalusot kasi dito magiging obvious na 'no, sa harap ng mga taong ito ang kanyang tunay na saloobin sa inyong paghihiwalay. Ang tunay na saloobin sa inyong paghihiwalay ay nakikita ko rito na isang bagay na ikakagulat mo. Kasi dito inaalis niya na rito yung pagpapanggap, nagiging open na siya dito. Kasi sabi ko nga sa inyo may parte sa puso niya na gusto niya ritong makita kayong muli 'no, at muli rito na magkaroon ng, resurrection ang inyong koneksyon. With the Page of Cups energy, 'di ba sabi ko nga sa inyo kanina 'no, nakikita ko siya na tumatakbo ng paikot-ikot 'no, spiraling into darkness right here, chasing after you, moving, his or her way papunta sa'yo in the 5D world. So, maybe this person here napapanaginipan mo siya 'no, na hinahabol ka niya, tumatakbo siya sa likuran mo 'no. So nakikita ko rito mga babes 'no, na ito ay isang indikasyon na itong tao na 'to 'no, ay talagang nais na subukan ulit na bumalik dito sa buhay ninyo. Dito parang hindi niya na ata napigilan. Alam mo naman 'pag okasyon may inuman 'no, at dito nakita ko 'no, na parang paglasing siya mas hindi siya rito kayang magtago ng mga emotions and feelings, mas kaya niyang i-express ito 'no, nang hindi siya rito natatakot. So nakikita ko rito na mako-corner siya 'no, at
eto na at lalabas na yung tunay niya ritong saloobin sa inyong paghihiwalay. Ang kanyang mga sasabihin ay isang revelasyon sa iyong ears kasi nakikita ko rito na hindi mo in-expect na itong tao na 'to 'no, pagtapos ng lahat ay eto pa pala yung kanya rito na gustong mangyari 'no, sa inyong koneksyon 'no. Yes, ikakagulat mo talaga 'no, na malaman na itong tao na 'to 'no, ay hindi pala masaya sa kanyang buhay ngayon at mas tinuturing na mas masaya ang naging buhay niya sa'yo noon, 'yan. Well, I don't know what really this person here is ano yung mga plano niya next, pero I think this person here will definitely get cornered by your friends or families right here, no? Yan. Okay? So, I think this is something here that pwedeng hindi na ganun ka-importante sa'yo, but I think you still need to find out. Okay? This is something here na pwedeng maging relief rin sa person na to kasi this is like a burden that he or she no, is kini-carry niya medyo matagal na. So, nakita ko dito 'no, na posibleng masabi niya rin dito sa'yo 'no, habang siya ay lasing. Lalo na kung may inuman diyan 'no, na mahal ka pa rin niya or marinig mo lang, kahit nasa ibang mesa ka, na marinig mo lang na mahal ka pa rin niya. Ay, go. Yan. So, isa na naman pong um, soul ang naghihirap ang kalooban dito 'no, sa pagsisisi na wala ng kayo. Mhm. So yeah, ito ang mga mensaheng nakuha ko here for ya guys. Thank you sa walang sawa ninyong support at muli ako po si Yan. Please to check out other channels and share it with your loved ones to spread these messages right here kasi baka meant for them rin nilang marinig. So thank you so much sweethearts and love and light. Sarang heyo. Annyeong.